How we wish ang lahat ay masaya sa pagsapit ng Pasko. Pero paano kung dahil sa isang kadahilanan ay mahirap magsaya sa panahong ito? Paano natin ise-celebrate ang Pasko? Sana ngayong Pasko, tuwing sasapit ang Pasko, inaasahan ng marami ang malalaking celebration. Parties, kaliwat kanan, bonggang handa, mga regalo at pagsasama-sama ng mga pamilya at mga magkakaibigan. In reality, hindi ganito ang Pasko para sa lahat. Just take for instance, ang pamilya ni na Emerald. Namatay sa stroke ang tatay niya sa araw mismo ng Pasko noong nakaraang taon. Dahil sa sad memories, hindi niya alam ang magiging itsura ng Pasko nila ngayong taon. Hindi siya excited mag-party, bumili ng regalo o mag-celebrate kasama ng ibang tao dahil naaalala niya ang bigat at lungkot ng pagkawala ng tatay niya. Paano nga ba magse-celebrate ng Pasko kung nawalan ka ng mahal sa buhay dahil sa sakit, sa aksidente, o iba pa mang kadahilanan? Okay lang bang malungkot at hindi magsaya kagaya ng ine-expect ng karamihan? Is it all right for us to celebrate Christmas in a different way? See, the meaning of Christmas is not found in the traditions that we're used to. Not the parties, nor the gifts that we exchange with one another. The very essence of Christmas is the message of hope that Jesus brought into humanity amidst the world's brokenness. Jesus is the reason why people who lost their loved ones could grieve yet still have hope and not be buried in despair. Maaring mapuno ng lungkot ang Paskong darating para sa iyo. Wala mang mga regalo o malaking celebration sa inyong pamilya, but hold on to the hope found in Jesus. Sa gitna ng inyong kalungkutan, may pagdiriwang pa rin ninyo ang tunay na diwa ng Pasko. Let's pray. Panginoon, sa nalalapit na Pasko, samahan mo po ako sa aking kalungkutan. Tulungan mo po ako at ang aking pamilya na makita ang pag-asa na nagmumula sa iyo sa gitna ng aming pagdadalamhati. Bigyan mo kami ng lakas at pananampalataya upang magsama-sama at alalahanin ang tunay na diwa ng Pasko. In Jesus' name, Amen. I-meditate ang Psalm 34 verse 18. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Isulat sa journal ang iyong tunay na nararamdaman at hayaan mong samahan ka ni Jesus sa lalim ng iyong pagdadalamhati sa pagsapit ng Pasko. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay nang sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Thessalonians 4 verses 13 to 14. Sa gitna ng kalungkutan, ipagdiriwang pa rin natin ang tunay na diwa ng Pasko. May experience the peace, joy, and hope that only comes from Jesus, our Messiah. Ako po si Neo Rivera. Merry Christmas and God bless you.